I was worried why taong bayan nagsasabi na bumalik ka na, bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasakmal sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Eh syempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Hani. Oh, proud kami sa kanya dahil tinulungan namin siya for like 20 years. We nurture her and the group. So, meron kang growing concern. Then, I start going around and I'll tell you two specific things na ipinagtatampo ng taong bayan. Unang-una, yung mga lolo't lola ko. First time in the history of Manila, nagkaroon ng allowance ang senior citizen. So, nung panahon namin, no, botante hindi, nakuha hindi, no, may sakit o wala, makukuha pa rin nila retroactive. And one of the complaints ng senior citizen is pinupurpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga yon ng mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of that because kasama ko siyang umiikot. So talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. That's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online schedule ng health center, na nahirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Erap, Lim, Atienza, Lopez, nung araw, ang health center 1-2. 1 to sawa ang puntahan ng tao. Kumbaga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, this department head came up with an idea na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo nagbalita nito. Di ba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the fifth riskiest city in the world with regard to tourism. Then, I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na kausapin si ate. Kinausap naman namin siya, ako personally. Kaharap yung kanyang may bahay na department head ng Manila Health Department. And I respectfully ask Ate Hani, kako nananawagan yung taong bayan, ayaw ko naman magbingi-bingihan. Baka ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siya nakaupo naman siya. Siya yung nakaupo. So, karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her, and said goodbye, and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Sa totoo lang. Mahal. Dahil kay Danny Lacuna. Bilang pagtanaw ng utang. In my own little way, 10 ng aking pamilya at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Lay Lacuna, nakaupo. Si Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Si ate. Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob, I tried, tayo naman mga Pilipino, kawagwalian na natin yan, na ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan habang buhay. But, nakikiusap naman ako sa kanila, baka naman po pwede, sa ibang paraan naman ako tumanaw ng utang na loob. Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan.
Now, yung hinaing nila, yung sigaw nila, ito yung aming pasya today. Tinugong ko lang yung panawagan ng